Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang napapabalitang hidwaan ng dalawang faksyon sa mga powers that be o yung nakapalibot sa presidente. Ang unang nag-post nito si Crisette Laureta Chu, then sinundan ni Ira Panganiban. Lately, si Sas Sasut nag-post sa kanyang I think old account ata kasi yung account ni Miss Sasot, yung For the Motherland, wala na nagurgur. Kaya lang meron siyang ginagamit. At ito yung bagong post nyo. Basahin ko The Lisa Marcos Martin Romualdez feud is the one I am waiting for. So, speaking of Miss Sasot, kasi ito bali-balita lang ito, hindi pa confirm kung totoo hindi. So yung pinag-usapan, totoo ba na mayroong alitan ang dalawang faksyon? I'm not sure, but speaking of Miss Sasot, ang dami niyang mga puting ahas din, mga sources. Ang daming tumatawag sa kanya. Okay. Ano yung pinaka-latest o pinaka-credible na kanyang mga pasabog? O yung birthday ng Pangulo. Yung sikreto na party lang sana. Mabibilang mo lang yung naimbita, nakakalam, na walang magdala ng cellphone. Nako, nalaman pa rin ni Miss Sasasot dahil sa kanyang mga koneksyon. O, di ba? Kung walang Miss Sasot, kung hindi dahil sa kanya, hindi na natin malalaman na mayroon palang ganong nangyari. Ano pa, yung KOJC compound na controversy, yung naghuhukay na pala ang mga pulis sa loob ng compound, tunnel na yun, hindi natin din malalaman din yun kung hindi dahil sa mga sources ni Miss Sasot, mga pulis nagpadala sa kanya. Ang dami ng mga ito lately, yung bakit na gurgur ang kanyang For the Motherland na Facebook account? Dahil binulgar niya yung nangyayari sa kontrata ata ni Congressman Saldico. Yun ang siyang nagbulgar noon, yung mga flood control projects ba yan? Ako, biglang nawala ang kanya So, balik tayo dito sa issue. Lumalabas na merong sources na naman ni Miss Sasasot na nag-inform sa kanya tungkol nito. Kaya pinag-uusapan lang kung ano ba talaga totoo. So, bahala na tayo, maniwala tayo hindi. Ako, ito, mga comment ko lang is sino ang in case na totoo, sino kaya ang papanigan ng Pangulo? Kasi parehas na malapit sa kanya. First Lady and Pinsan. Hindi pwedeng nasa gitna siya palagi. Hindi pwede na yung away na yun is magpatuloy. Ang kawawa ang ating bansa. The President should stand. The President, kung totoo ito the President should stop it as soon as possible. At dapat ang Pangulo na kung ano yung nakikita niyang maganda, yun hindi yung ganito. So, malala ko tuloy yung libro ni Atty. Vic, yung Kingmaker. According to Atty. Vic, nung una, magandang
very firm ang Pangulo. Yung first 3 months nung nagsama pa sila, ang ganda yung simula nila eh. Good governance talaga for the sake of our children. Sa yung mga appointees, pinipili nila ng maigi. Walang makakarating na appointment ko kay Presidente for his signature kung hindi dumaan kay Atty. Vic. Okay, isa maalala ko, yung very firm na ito yung matigas na Pangulo, yung mayroon pa siyang sariling desisyon. Yung una niyang ginawa, yung bineto niya yung Bulacan Economic Zone Bill. Mismo si Senator Amy ang principal author nun. Pag-upo ng presidente, ang una niyang is veto. Yung Bulacan Economic Zone Bill, yun, project ng San Miguel Corporation. Ang number 1 na financial supporter ng BBM candidacy is si Ramon Ang. Tapos bineto pa niya yung bill. Yun ang yun ang Marcos na desisyon na wala pang nakikialam noon. So maganda ang simula. Sana maibalik yung ganun. Kaya lang, nagsimula ng medyo magkagulo nung according to Atty. Vic, may nakialam na sa appointments. Talagang pinipilit. Nagre-recommend ng i-appoint. Pinangalanan ni Atty. Vic sa libro niya, si First Lady. Ang dami niyang mga excuse me, nire-recommenda na hindi man pwede kay Atty. Vic. So, hindi makalusot kay Atty. Vic, hindi rin makapunta kay Presidente. Yun na yung nagkaroon na ng hidwaan, friction, Atty. Vic and First Lady hanggang yun na, history. Siniraan na ng siniraan si Atty. Vic hanggang napilitan, nag-resign si Atty. Vic. Lumabas na. So, ito na yung nangyayari ulit ngayon. Maalala ko si VP Sara. May interview na tungkol sa friendship nila ni Senator Amy. Okay pa ba? Lumalabas na parang matamlay na, malamig na ang pakikitungo ni Senator Amy kay VP Sara nang dahil sa remarks niya na huhukayin ng tatay at itatapon sa excuse me, West Philippine Sea. Ang sagot ni VP Sara is, hindi siya dapat magalit sa akin. Kasi galit na daw o inis na daw si Senator Amy kay PBBM at kay VP Sara dahil sa away nila. Hidwaan ng Pangulo at Vice Pangulo. Ang gusto ni Senator Amy is magkabati otak. Ibalik yung dating samahan. Parang hindi na pupwede. Kaya nainis o galit si Senator Amy sa Pangulo at Vice Pangulo. Kaya sabi ni VP Sara, dapat doon siya magalit kay First Lady Lisa and Martin Romualdez. So, anong ibig sabihin nun? According to VP Sara, according to the book of Atty. Vic, itong dalawang ito, First Lady and the Speaker, ayan, yung powers that be. Kakaroon ng power play. Kaya ito, napapabalita na may hidwaan ang dalawang grupo. So kung totoo, ulitin ko I'm not yet sure kung totoo hindi, fake news ba o hindi. Ito, usap-usapan lang. Kung totoo, ang Pangulo dapat mag-decide na. Sinong kakampihan? I don't know. Laro na yan ng Pangulo. Ang dapat kampihan ng Pangulo, ang taong bayan. Okay? Kung yung nakakabuti sa taong bayan, dapat doon siya mag-decide. Kung ano man yung, kaya ang hidwaan
May napanood akong vlog ni Duterte TV. Ano daw, ang isang punot dulo bakit nagkakaroon ng hidwaan, yung power play nga, ayaw daw magpa-suppress yung isa. Yun yung isa, baka itong si Martin Romualdez ayaw magpatalo kasi nag-uutos ang First Lady, ayaw nang sumunod ni Romualdez. Yun na, kaya nagkakaroon ng hidwaan. So, sana maayos na ito sa lalong madaling panahon. Dapat hindi magpatuloy ito kasi naapektuhan ang ating bansa. Isipin palagi ang kapakanan ng nakakarami.